activities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. If you train a lot, and hopefully you can rank up to higher stages of pickleball. It's been so nice being part of a club that's so inclusive of all genders, all ages and races, but just a safe space in general. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kalupunan, mga pinunot kawal, baba, dala, kalis. Baba, tanghal, Kalupunan, tanghal, Kalupunan, baba, dala, kalis. Baba, Mahal na Pangulo, tapos na po ang pag-aalay. Baba, kalis. Well, that ends the wreath-laying ceremony here at the Dambana ng Kagitingan. Thank you, Mr. President. From here, the President will be proceeding to the stage area where he will be greeted by several leaders from the local government unit of Bataan, as well as other distinguished personalities from the government sector, Veterans Federation of the Philippines, and other veteran organizations.
14 minutos makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Apit, DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng mundo. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-9 sa buwan ng Abril at ating pinagdiriwang o ginugunita ang araw ng Kagitingan. Sa ngalan ni Boss Deo Makalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister El, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. At maraming nagtatanong kung nasaan na ang presidente. Nasaan Ayan ba na ang presidente? Ayan, kaisa po ang presidente sa pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan. Siya ang mismong nangunguna sa selebrasyon ng Araw ng Kagitingan sa probinsya ng Bataan, partikular sa Mount Samat National Shrine na matatagpuan sa bayan ng Pilar. At any moment from now ay mag-uumpisa na ang programa at tinaantabayan na natin ang magiging talumpati ng presidente. Ang dami talaga naghahanap sa Pangulo. Ang dami nagtatanong eh. Ang dami nagtatanong. Asa na mga ba ang presidente? Parang nalibot niya na ata lahat ng ospital. At parang meron talagang hinihintay. Yung kanyang mga kalaban Grabe sa naman po. politika. Ayan. Wag naman po ganun. Wag natin na hinahangad na may isang taong magkasakit. Masama po yun. Although, ang sabi ng Constitution, particular sa Article 7, Section 20 ba yun? Section 12, ang sabi sa Article 7, Section 12, sa oras na ang presidente o ang chief executive ay merong matinding sakit, may malubang sakit, katulad nung pinapakalat ng kanyang mga kritiko na siya ay merong stage 4 Grabe naman. cancer, aba, obligado ang Malacanang na i-report sa estado or sa mamamayan ang tunay na kalagayan ng Pangulo. Tama naman yun. Tama dahil naman yun. siya yung Pangulo. Yes. Siyempre, ang buong bansa ay maapektuhan o Ayan. damay dito. Kaya kinakailangan na malaman ang tunay na kalusugan o Ayan. estado ng kalusugan ng ating Pangulo. Pero kung hindi naman po totoo, hindi naman po atatama na kayo na po mismo yung magdadiagnose sa ating Pangulo. Babalanse tayo. O sundan pa natin yan. And in the event of death, o kaya or yung total disability or permanent okay na ba si Presidency mamaya? Ituloy natin yan. Okay, nandito na ang Presidente Marcos sa kanyang talumpati sa Araw ng Kagitingan sa probinsya ng Bataan. Let us give a moment of silence for those who paid the price of freedom for our motherland. It is for them that the bell tolls. First, for the defenders of Bataan and Corregidor who fell victims to the infamous Death March. They clung to life and refused to die until they could refuse no more. Second,
for the Filipino and foreign forces who bitterly fought and died for the liberation of the Philippines. Through perilous seas, ruined towns, and jungle-clad mountains, they crawled their way to victory to liberate the motherland. Third, for the civilians who perished in the flames of war, caught in the crossfire of warring nations. Okay, habang inaantabayan na natin ang pagtatalumpati ng presidente, sa ngayon ay isinasagawa ang panalangin. Alamin muna natin ang iba pang kaganapan sa Mount National Shrine sa bayan ng Pilar sa lalawigan ng Bataan sa pamamagitan ng ating reporter na si Miss Let Narciso. Miss Let, magandang umaga. Ay, nako, nawala si Miss Let Narciso. Naputol. Ayan, ituloy nga natin yung sige, ituloy natin muna yung discussion natin. Tulad nga ng binanggit ko kanina, sa pagkakataon na napegi. Alam mo na kung ano ibig sabihin nun. Hindi natin pinapanalangin, pero pinapanalangin ng mga kritiko ng Pangulo. Sa sandaling siya ay mabalda. Ibig sabihin, hindi na makakilos. Hindi na kakayanin. Makapagtrabaho ng maayos dahil nga sa matinding karamdaman. Automatically, the Vice President takes over. Walang ano dyan, walang question dyan. Yan ang nakasaad sa Constitution yan ang nasa ilalim ng rule of succession na in the event na ang presidente ay mamatay or mabalda, magkaroon ng matinding sakit, ang papalit sa kanya ay ang vice-presidente. Pero ngayon, iba ang sitwasyon. Wala akong ibang ibig sabihin kasi ang vice-presidente ay naharap sa impeachment complaint. Tatanong ko nga dapat sa'yo diba? Paano yun kung dumating sa pagkakataon na na-impeach ang vice-presidente? Hindi, wag mo na yun. In case na mangyari yung gusto mangyari ng mga kakampi ni Vice President Sara Duterte. In case lang naman, pwede ba siya mag-take over samantalang nakapending nakabinbin yung impeachment complaints laban sa kanya? Sige nga, ano ba magiging paliwanag dyan? Ano yung labas mga political scientists? Ano ba yung magiging rule of law doon? Dahil nga ang vice presidente may kaso or may complaint. Hindi sa pinapangunahan natin ang magiging kapasyahan ng impeachment proceedings, hindi ba? Hindi ba siya pwede na siya ang humalili? Kung sakali man lang na magkaroon nga ng malubhang sakit ang presidente, sino ang papalit o hahalili sa presidente? Hindi ba po pwede na ang pangalawang Pangulo, just the same, ay umakto bilang caretaker? Di ba? Habang hindi pa na papatuloy yung impeachment. Habang hindi pa gumugulong yung impeachment trial, pwede rin yun. At under sa rule of succession, kapag ang presidente at vice-presidente ay walang kakayahan or nagkaroon ng matinding karamdaman, ang susunod sa rule of succession ay ang Senate President. At kung hindi pa rin available ang Senate President, ang susunod dyan ay ang House Speaker. Period. Hanggang ganun lang yun. Wala sinasabi na uupo ang punong maestrado. Wala, hanggang dun lang. Kaya so, talagang malaking palaisipan hindi ba? Bakit nga ba gusto? Ngayon, ang una natin itatanong kay Maring Let Narciso, yung bang nakikita mo dyan, si Presidente mismo yan. Baka naman AI lang yan. O pre-recorded daw. Or matagal na video lang yan, Maring Let. Sige, okay na ba si Maring Let Narciso? Hindi pa. Sapagkat kahapon ay umugong na naman yung impormasyon na may sakit na isinugod sa pagamutan si Presidente Marcos. Diyan daw sa Quezon City. Sabihin na natin sa Quezon City or BGC. BGC ata. I do not know, pero just the same. Ganon, sa St. Luke's. Pero diba? Naikot na nga daw, nalibot na lahat ng ospital ng presidente. Grabe naman po pero kayo. may teka muna, pero lumabas sa may lumabas na video sa social media. Ipinapakita sa isang ospital. Yun nga yung Quezon City branch ng St. Luke's Medical Hospital sa Quezon City. Daming pulis. Ang dami.
talaga mapapaisip ka kung unang tingin mo, sino kaya yung dinala Sino rito? yung dinala? Oo. Sino kaya yung dinala rito at napakaraming pulis, ha? Yun ba ang video yun agad ang mapapaisip, yun agad ang sasagi sa isip mo. Pero yung bang video na yun ay recent? Ayun lang. Oo, Hindi. Yun yung dapat tatanungin din. Recent po ba yung video? Kahit ako sabi ko, pambira. Mukhang totoo yata yung kumalat na impormasyon. Lalo na kasi yun yung nabasa mo nung una na isugod nga sa ospital ang presidente. Makakakita ka ng video na yun. Syempre, ang parang magiging thinking mo na automatic, ay baka yun. totoo. Oo. At saka, ano na ang nangyari? Ilang araw nang nagiging talk of the town, yun yung pagdududa sa kalusugan ng presidente. So kung ikaw, bigla kang sa kakascroll mo, dyan sa yung cellphone, sa social media, wala ka nang ginawa, kundi yan na lang ang atupagin mo, manood ka ng mga fake news, fake video, ayan, yun agad ang unang sasagi. Pero, pagka inanalyze mo ng maigi, makikita mo dun sa video, bakit ganun? May Christmas tree sa harapan ng hospital. Yun po. Ay, Yun din nako. kaya nga magiging usapin ngayon na yung media literacy ng mga kababayan natin. Yun po kasi yung medyo problema ngayon dahil sa dami nga po ng lumalabas na mga fake news, dapat tayo din po maging mapanuri. Double check nyo po yung mga nakikita nyo, yung mga nababasa nyo. Huwag po agad-agad maniniwala. Diyos ko po. Tama yun. At the worst, meron naniniwala at nag-share pa. O yun na nga lakay. Diba? Parang, lalo na kung hindi naman maalam sa social niloloko media. nyo, hindi lang yung mga tao, pati yung sarili ninyo, ginagawa nyong, ewan ko ba ano dapat itawag sa inyo? Nakikita nyo na nga na may Christmas tree, i-share nyo pa. Tapos palalabas nyo, ayan, katunayan na ang presidente, sinugod dyan sa ospital na yan. Sabi ko, ang bihira. Merry Christmas pa rin ba sa St. Luke's Hospital sa Quezon City branch? Ganun daw kahaba ang Pasko sa St. Luke's. At saka ang bottom line dyan, napakahirap yung mananalangin ka na dapat itong tao na to matigil. Huwag diba? naman po. Hindi naman po gano'n. At saka ang hirap dalhin yan. Ang hirap dalhin sa kalooban yan. Yung araw-araw ganun ang iniisip mo. Yun yung baka mamaya. mo. Baka mamaya. Diba? Baka mamaya kayo naman ang karmahin. Naku. Baka mamaya yung yung gusto mong matigil, mauna ka pa. Ay, Diyos ko. Wag naman po. Or, pinakamatindi sa lahat, kung hindi man ikaw ang tamaan ni Carmi, alam mo na kung ano yun, yung mga inosenteng mahal mo sa buhay. Kaya mahirap yung ang pinapanalangin natin ay masama sa iba. Wag na po, ang panalangin na lang natin makausad ang ating mga kababayan, tumigil na itong krisis sa ating bansa at magtulungan na lang po tayong lahat. Or better still, huwag ka na lang manalangin. Pabayaan mo na lang ang Diyos na maghusga. Hindi ba? Ay, baka mamaya yung sinusuportahan mo, doon bumalik yung gusto mangyari. Ang oras natin, meron tayong 8:28 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Pag magaling ang produkto. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose!
May papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Better News. TNBS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa music, basketball, entertainment, and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Balik tayo sa inyong programa, Ang Damdaming Bayan. Minus muna si Boss Beo Makalma. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister El, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Ayan, iwan muna natin ang politika. Dito muna tayo sa bigayan portion natin. Tama na. Awat na. Mamaya naman. Sige. Oo, kaya awat muna sa politika. Dito muna tayo sa ating malakas promo kasama ang Pride Detergent dahil ang ating ninong ng bayan, si Ninong Sherwin, ay nasa Barangay Batis, San Juan City. Pero bago natin malaman kung may winner na tayo, alamin muna natin ang ating word of the day, Kuya Het. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! At ito na nga ang ating word of the day ay, makinig po kayo, ang ating word of the day ay abandon. Abandon. In Tagalog, iwanan. Iwanan na ang politika. Charot, hindi po. Sige. Iwanan, yun po ang ating word of the day, abandon. Para po makuha ninyo ang hindi na mini, kundi medium component na ibibigay ng ating ninong ng bayan, Ninong Sherwin, para sa ating malakas promo. Ninong Sherwin, may winner na ba tayo? Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ninong Sherwin! Yes, si Sir Jay at Lakay Romel. Ito na nga ang ating winner sa DZRH Malakas promo kasama ang Pride Detergent dito sa Barangay Batis sa San Juan City at mag-asawa. Aba, dalawa yung nakuha mo, ha? Oo, na palaging nakikinig ng kanilang radyo. Yan, ito naman yung radyo nila, ha? Aba, talaga naman, ha? May DZRH sticker din dahil dati nang nakakuha ng radyo pero patuloy pa rin nakikinig sa DZRH. Dagdagan mo pa ng isa yung radyo nila para tigisa sila. Component natin ng araw, dahil ang pangalan natin winner sa sila Blesilda Salvio at tatay Edgardo Salvio. Tatay Edgardo at si Mami Blessy na palagi tuwing umaga pagkagising nyo nag-DZRH na kayo. Opo. Oo, at si tatay nga kahit na medyo nangyari sa paa niyo po? Naputol na po. Bakit po? Naputol. Sa sa diabetic ba si tatay? Hindi naman diabetic, yung yung sa dugo. Naku, sa dugo. Parang hindi na naanohan yung paa ko. Nabulok yung paa. Pinutol. Hindi dumaloy ang dugo. So ngayon kayo ang tumutulong kay tatay? Opo, asawa po ako. Ano po ang ikinabubuhay ninyo?
tumutulong sa mga kapatid. Mga wala kabuhayan. Yung mga anak, Walang hanap buhay. yung mga anak nila, Sherwin, yung mga anak nila. po, anong trabaho? Walang anak. Wala po kayong anak. Walang wala anak. silang anak. Oo, pero may Ampon. yung ampon nyo ay nagtatrabaho na. 8 years old pa lang. 8 years old pa lang. Oo, Diyos ko, napakabata. Ilang taon na ba sila, si nanay at si tatay? Ilang taon na raw kayo na pareho? 53. 53. 53 at 59. Anong hanap buhay ni tatay nung hindi pa siya na Driver puputulan po ng ako. driver. Hindi. Kung ano, sa company dati po. Company driver. Naku naman, ano. Kasama ang palad, natigil na rin magmaneho. Opo. Ilang taon na siyang amputated, Sherwin? Last year lang po yun naputol. Ngayon lang po. Ngayong taon lang. Itong taon lang natulog ako sa riwa pa. Nakakalungkot naman, ano? Oo, nakakalungkot naman at ganyan yung kondisyon ni tatay ngayon. Pero at least nakakaraos ang araw-araw. Opo. May kahit pa paano, siyempre tatakbo ka rin sa mga kapatid. Yung mga kapatid niya, yun, tumutulong po sa amin. So, kung ano yung mga dumarating na tulong, yun ang pinagkakasya sa araw-araw. Para dito na lang kami sa bahay. Tapos pagka pupunta ng ospital, yun na lang parang routine namin ngayon. Check up, parang bahay, ospital, check up, tapos bahay. Pero wala kayong alternatibong pagkakakitaan, gano'n po ba? Sa akin po, mayroon pa po akong extra naman po. Nagtitinda. Parang tumutulong sa mga tindahan, gano'n. Opo. Magkano naman nakita nyo sa gano'n? Depende po ibibigay ng amo ko kung depende sa matrabaho ko po. So hindi regular ko. Halimbawa sa isang araw inaabot ka ng 200 ganyan. Lingguhan po. Lingguhan ng magkano abot sa lingguhan? Maliit lang, tama lang po. Nasa 500 ganon. Isang linggo. Sobra naman po. Oo, sige, Sherwin, bigyan mo na ng bigyan mo na. Premyo. Sinong paborito yung announcer sa Lisa Race tuwing umaga? Si Lakay Deo Makalma po, sir. Lakay Deo ang kanilang paborito. Eto, meron kayong 1,000 pieces. Thank you. Ayan at pandagdag. Dagdagan na natin ang isa pang 1,000 pieces. Ayun. Para tigisa sila. Congratulations po. Pandagdag gamot na po yan. Pandagdag gamot. May maintenance pa kayo? Meron po. Dapat hinihingi nyo na lang yan sa sa center. Hindi, yung maintenance sa dugo ko, iba. Saka yung sa dugo talagang pwede ka manghingi sa munisipyo. Pero yung itong operasyon ko, wala yata silang So, iyan yung binibili nyo? Magkano po? Yan, yung gamot nyo sa isang araw, magkano yun? Ano po, 144 po isang araw. Sa isang araw. So, ilang araw pang gamutan yan? Maintenance na po yun habang buhay na yun para sa paa. Naidulog nyo na ba? Nanay, naidulog nyo na ba sa LGU? Oo, LGU, pati sa City Hall? DSWD. Yung inyong mga pangangailangan para kahit pa paano maibsan ang inyong pigati. Maipasok sila sa AIC o sa YAKAP. Yung YAKAP programa ng PhilHealth. Yung AIC naman para sa DSWD, sa local government. Lalakarin pa lang po. Mukhang matatagalan dahil mahirap maglakad si tatay. Dapat yung chairman ng barangay nila ang umasikaso niyan, Sherwin, para mas madali. Yung barangay bati, sana kung may mga naka-tune in na barangay official o kahit na konsehal dito sa barangay Batis na sana mabisita kayo dito sa Pakiulit mo nga ang Street. Ayan. Tumutulong naman po yung chairman namin at saka yung mga kagawad po. Nagbibigay naman po sila ng tulong sa amin, sir. Very good. Okay. Sherwin? Oo, at syempre para madagdagan yung inyong premyo, kailangan masagot yung ating word of the day. Alam niyo ba yung ating word of the day? Abandon po. Abandon, yun ang parang ayaw naming maramdaman ninyo sa inyong sitwasyon ngayon na hindi kayo inaabandon na ng kahit na sino Tatandaan niyo po, lalo na ang DZRH,
siguro i-refer din namin kay Miss May Binauhan para sa mga pangangailangan ni tatay, lalo ng gamot. Oh, salamat, maraming salamat po, sir. Sige, kapit lang ha, nanay, tatay ha. Tatagan po natin. Napakahirap ng buhay, may crisis, eto, may sakit na walang hanap buhay na maayos. Siguro mai-refer natin sa DZRH Operation Tulong para kahit pa paano, maibsan naman yung kanilang mga pangangailangan, lalo na sa gamot. Pero dahil nga nasagot yung ating word of the day, ito ang ating medium component at sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maaasahan. At syempre meron din kayong grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At ang pinakabago, pinakamabango, pinakamabula, ang Pride Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos niyan. And speaking of labahan, huwag din na hong labahan, ha? Isuot na kagad ang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt para sa inyong mag-asawa, para kapag magpupunta kayo ng ospital, meron na kayo isusuot na DZRH t-shirt na malaman nila kayo nakikinig sa DZRH, ha? Maraming salamat po. Sige po. Carmel, sa ngalan po ni Deo Macalma, maraming salamat po sa DZRH. Sige po. Salamat din po sa pakikinig. Kapit lang, tatay, nanay. Nakasan lang natin ang loob. Opo, God bless po. Ingat po kayo lagi. Thank you po. Maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutog sa DZRH para sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent Aris number 6, Sherwin Bat Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Sherwin Alfaro. Samantala, standby paring Raymond at Paas. Oras muna natin, 14 minutos bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. This Saturday. Hi, I'm Zephanie. Hi, I'm Olive May, and you're watching Scene Zone. Chikahan with this generation's pop princess Zephanie. One word for both, like big. Big stage and big screen. Kasama ang kanyang Born to Shine co-star na si Olive May. Versatile. Versatile. I guess the versatile is versatile. Ang girls, kumusta rin sa date, friend zone, or ghost? Go na. Go-ghost ko to. Hindi sasagot. Meron na siya. Kasi ano yung, meron na siya. Para na siya sa ibis. Yeah. Pag hindi to nag-succeed, eto na. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV.
think pickleball is sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa nagmamatter naman yung height, pero I think ito yung sport na fit para talaga sa mga Pilipino. As someone na the only Filipino player then I think it's an opportunity and a responsibility for me, to Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Meron tayong 9 na minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga habang inaantabayan na natin ang situational report. May Marin Let Narciso mula sa Pilar, Bataan para sa paggunita ng araw ng kagitingan kung saan naroon at pinapangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang aktibidad. Dito muna tayo sa Metro Manila. Balita mula sa Senado, pagdinig ng Blue Ribbon Committee para umarap si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, ipinagpaliban. Ibalita mo yan. Magandang umaga, paring Raymond. Dadpaas, paring Raymond. Ay, awan ni paring Raymond. Ano ang nangyari Sige. sa ating linya? Samantala naman, unahin natin dito sa may Cavite. Kita ng isang gas station sa Bacoor, Cavite bumaba. Apektado ng puwersahang tigil pasada ng mga jeep. Detalye sa report ni Arch 15, Miss Giselle Ricafort. Miss Giselle? Jackie, bumaba ng gusto yung sales o kita ng isang small player na gasoline station. Dito yan sa Zapote Road, Bacoor, Cavite, sa gitna ng walang preno na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sabi sa DZRH ng cashier nito, pumapalo daw ng mahigit 1 milyong piso yung benta nila kada araw bago sumikla banggera sa gitnang silangan. Ngayon, umaabot na lamang anya ito sa 700,000 hanggang 800,000 kada araw. Paliwanag niya, mangilan-ngilan na lamang yung mga jeepney driver yung nagpapakarga sa kanila ngayon dahil na pwersang tumigil muna sa pasada. Halos mga motorsiklo na lamang anya yung nagpapagasolina sa kanila ngayon, kaya apektado rin yung kanilang kinikita. Kumpara naman sa ibang gas station na nasa 155 piso kada litro ang diesel, 148 piso at 3 sentimo lamang yan dito, 73 piso 40 sentimo naman hanggang 74 na piso 40 litro o 40 sentimo yung kada litro ng gasolina. Sa isa pang gasolinahan sa Zapote Road, Las Piñas City, pila yung mga motorista dahil naman sa 4 na piso na ipinatutupad nilang rollback. Mas mura sa 140 piso at 3 sentimo yung kada litro ng diesel dito mula sa 143 piso, 74 na piso naman yung premium na gasolina mula sa 90 habang 72 piso at 40 sentimo ang regular na gasolina mula sa 88 piso at 40 sentimo.
Ayon sa pampatendant na nakausap natin, nilimitahan nila sa 30 litro yung benta ng petrolyo sa mga bulk order kagaya ng mga operator ng mga generator na karaniwang bumibili daw ng 2,000 litro sa mga gasoline station. Kapwa naman pinahihintulutan yung pagpapa-full tank sa nabanggit ng mga gasolinahan. Okay. Ito si Giselle Ricaport para sa Leader 8 Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, magtungo na tayo sa probinsya ng Bataan at naroon natin kasamang si Maring Lep Narciso. Maring Lep. Nagbibigay na ng kanyang talumpati si Pangulong Bongbong Marcos sa programa sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan, kaugnay ng ika-84 na pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Defenses finally fell. They faced one of the darkest chapters in our history, the Bataan Death March. Yet even in defeat, the spirit of the Filipinos did not break. Across our archipelago, resistance took many forms. Guerrillas fought in the mountains. Civilians risked their lives to shelter and sustain those who were in hiding. Even those without arms found way to serve the cause of freedom. This is the essence of our strength as a people. Not merely the ability to fight, but the will to endure, not only to survive hardship, but to rise above it with dignity intact. The story of Bataan is a cornerstone of our national identity and a guiding light for the generations that follow. And in honoring our heroes who made all of these possible, we must ensure that they receive the care and support that they deserve. This is why we continue to work closely with the Philippine Veterans Affairs Office to establish veterans hospitals in the Visayas and in Mindanao, making healthcare more accessible to those who have long served our nation. We ensure the separation benefits for soldiers who suffer total permanent disability in the line of duty that are commensurate to their sacrifices. We provide available and efficient healthcare services for our veterans. We're having established the Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare, or VALOR Clinic. We have continuously implemented several programs. Last year, over 2,630 veterans and their dependents benefited from services under the Veterans Hospitalization and Medical Care Program. We have constructed veterans wards in select government hospitals. A monthly average of 146,896 pensioners have all received their benefits. In parallel, we have invested in the future of their families. 973 scholars have already received assistance for their education. And through Republic Act number 11958, disability pension rates have been increased, recognizing those who have borne the cost of service in their very bodies. As we honor the past, we are reminded that remembrance is a call to responsibility. The sacrifices of those who came before us demand vigilance, unity, and the continuing willpower to act in the present. Today's challenges may not mirror those of yesterday, but they test us in much the same way. Among these is the enduring geopolitical tension that we are observing in the Middle East. While we may stand far from the centers of conflict, we are not untouched by its consequences. Fuel prices weigh heavily on Filipino families, those who already have the least having been subjected the most to this scourge. In moments like these, the government will do everything that is possible to cushion the impact and safeguard the welfare of our people. And yet, governance is only a part of the equation. Nation building has always been a shared responsibility. But for this collective responsibility to succeed, it must be grounded in integrity, in courage, and in love for our country. Sa panahon ng matinding pagsubok, tulad ng nangyayari ngayon, kailangan natin balikan ang isang mahalagang bahagi ng katangian ng bilang Pilipino, ang pakikipagkapwa.
dapat natin kilalanin na ang bawat isa ay may parehong pangangailangan, may parehong pangarap, at may parehong pinagdadaanan. Sa ganitong paraan, may papalalim natin ang ating tiwala sa pamahalaan, ang ating malasakit sa kapwa, at ang ating pagmahal sa ating bayan. Dahil kapag iniisip natin ang kapakanan ng iba, mas nagiging malinaw kung bakit kailangan tayong magtulungan at magkaisa. Sa simpleng pag-unawa at pagdamay, nakakatulong tayong mapagaang ang bigat na dinadala ng ating mga kababayan. Ipinapaalala nila sa atin ang pag-uunlad ng bansa ay nakasalalay sa kung paano tayo nagsusumikap na humarap sa mga pagsubok at bumangon mula rito. Let me once again recognize our veterans who are with us today. Where you are living witnesses to history. You are the embodiments of strength and enduring symbols of what it means to serve something greater than yourself. No tribute can ever equal the debt that we owe you. But let this gathering stand as a promise that your service will never be forgotten. Your stories will always be told, and your legacy will drive us forward. Together, we will build a bagong Pilipinas that is steadfast in purpose, united in vision, and worthy of the heroism that today we celebrate. Maraming salamat po at mabuhay ang ating mga bayani. Thank you very much. Romel, ayan, sinariwa ni Pangulong Marcos ang sakripisyo ng mga bayaning Pilipino na nakipaglaban sa bataan para sa ating kapayapaan. Kinilala nito ang mga veterano, aniya hindi makakalimutan ang kanilang ambag, lalo sa kasaysayan. At inisa-isa naman ang mga programa para sa mga ito, kagaya ng pagbibigay ng health services sa mga itinayong pasilidad para sa kanila. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na iba ang mga hamon ngayon kumpara noon pero sinisikap na harapin. Binanggit ito kagaya ng mataas na presyo ng langis na iniinda ng mga pamilya at tinutugunan naman ng pamahalaan para maibsan ang epekto. Sabi ni Pangulong Marcos, sa panahon ng matinding pagsubok, kailangan balikan ang katangian ng pagiging Pilipino na pakikipagkapwa. Kilalanin ang bawat isa ay may parehong pangailangan, pangarap at pinagdadaanan. At para maipamalas ang malasakit sa kapwa at pagmamahal sa bayan, sa simpleng pangunawa at pagdamay na katutulong anya na mapagaan ang bigat na dinadala ng kapwa. President Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan napakinggan nyo, napanood nyo, buhay na buhay ang presidente. At ang script naman ng mga nananalangin na mapegi na ang Pangulo, hindi, old videos yan. Hindi, Last year AI daw. lang yan. Sus ko, Mario Josep. Baka hindi nyo napakinggan yung talumpati. Yun nga, binanggit nga ni PBBM yung oil crisis, yung crisis natin sa langis. So Ano kaya- parang mahirap naman na isipin na last year po yun. Gamit tayo ng sentido común. At saka, ano kaya ang pakiramdam, Yung nananalangin ka na mategi na, tapos mapapatunayan mo na buhay pala. Aray ko, ang sakit sa loob. 3 minuto, makalipas ang alas 9 ng umaga. Okay na si paring Raymond Taas? Hindi pa. Ayan. Ano yun, Lakay? Ang dami. Natatawa ka dyan, Lakay. Bakit? Ang dami talagang nagagalit. Ayaw talagang matanggap yung katotohanan na buhay pa ang presidente. Ay, may ganun talagang tao kahit na yung lalo na yung mga sarado ang isip, ay kahit na nagdudumilat ang katotohanan, pikit mata pa rin yan, mga yan. Yung mindset nila, hindi pa rin mababago. Kung ano yung gusto nila, yun yung kanilang paniniwalaan. Kaya nga nakakaawa din. Nakaawa din ako sa kanila. Yung mga nagsasabi na stage 4 colon cancer ng presidente, halos sa bedridden na. Ano kaya ang pakiramdam ng mga tao na ito pagka napapanood nila ng live ng presidente? Nakikita. Hindi ba? Hindi ko alam Nakakaawa din Nakakaawa na nakakatawa. Biruin mo, pagdilat mo ng umaga, ang presidente, si BBM pa rin. Hindi ba?
Yun lang, medyo nalakay. Ay, ilang taon na lang ba? O less than 3 years na lang. At mag-election na naman ng bagong presidente. Hayaan. Ibig ba sabihin mahigit sa 2 taon pa kayong sasama o sasakit ang loob ninyo habang ang presidente ay nasa poder pa ng kapangyarihan? Hindi ba kayo makaka-move on ng susunod na 2 taon, sa susunod na 2 taon? Sana naman po wag. Nun, ano? Wag po natin ituon yung buong yung focus natin doon lang. Wag nating karirin ng politika. Ha? Kasi baka mamaya yung ipinaglalaban nyo, hindi naman unang-una, hindi naman kayo kilala. Hindi, di ba? Yun ang pinakamasakit na katotohanan Halos magpakamatay ka sa iniidolo mong politiko. Tapos halimbawa makachamba. Ngayon, lalapit ka. Huyo ka ngayon. Samantalang nung hindi pa umupo halos ipagpatayan mo. Halos magalit ka sa mga kaibigan mo. Magalit ka sa mga kapamilya mo dahil magkaiba kayo ng pananaw sa politika. Yun yung mahirap Wag naman po natin ibase na lang lahat doon sa mga political views. Ang hirap din yung ipinagsamahan masisira dahil lamang doon. Wag naman po ganun. Tsaka ang ito naman yung ating politika o yung mga inihalal natin, yung mga binoto natin, hindi porket binoto po natin noong halalan, hanggang dulo, susuportahan natin. Kung may mali, hindi naman po masama na i-point out ninyo. Hindi po porket sinuportahan nyo nung panahon ng halalan, hindi nyo na po i-call out yung pagkakamali nila. Dahil tao lamang din po sila, nagkakamali sila. So kung may pagkakamali, i-call out natin. Yun po yung responsibilidad natin bilang mamamayan na bantayan po yung ating mga inihalal na mga opisyal. Dahil sila po yung binoto natin. Hindi naman po sila mapupunta dyan sa pwestong yan kung hindi po natin sila binoto. Natatanong din natin yung sarili natin. Di ba? Reklamo tayo na reklamo sino ba binoto ninyo? Di ba? Para tayong pagkaganyan ng sistema natin, sisi tayo ng sisi na ganito, bakit gano'n nangyari? Tapos marirealize mo, teka muna, binoto ko nga pala yun. Pero yung kung ganun man, kung binoto nyo man o hindi, responsibilidad po natin na gawing accountable ang ating mga opisyal dahil sila nga po ang may kapangyarihan ngayon. So yun turo naman tayo ng turo na kasi nanalo yun pala binoto mo para ka lang dumura ng papingala. Ang oras natin 7 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Labas tayo ng ating impilan. PETA, hinimok ang Diocese ng Caloocan na maging vegan sa loob ng 30 araw matapos ang insidente ng Easter Dove. Boy Gonzales, Boy. Lakay Romel, Jackie, nanawagan ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA Asia sa Diocese of Caloocan na magpatupad ng 30 araw na vegan commitment kasunod ng kontrobersya sa insidente ng Easter Dove. Ayon sa PETA, kung tunay na ang payag ni Bishop Pablo Berrio David na hindi dapat piliin ang ating habag, dapat umano itong ipakita hindi lamang sa ilang hayop kundi sa lahat ng nilalang na nakararanas ng pagdurusa kabilang ang mga hayop na ginagamit para sa pagkain. Git ng grupo, ang pagdurusa ng hayop ay hindi lamang nangyayari sa mga pampublikong ritual kundi maging sa araw-araw na produksyon ng pagkain na kadalasan hindi nakikita ng publiko. Pagpanampeta ang pagtalima sa vegan diet sa loob ng isang buwan ay maaaring maging simpleng paraan ng pagbawi at konkretong pagpapakita ng habag at malasakit. Sinabi pa ng grupo na para sa mga nalungkot sa insidente ng Kalapati, ang ganitong hakbang ay magpapakita na ng habag ay hindi lamang sinasabi kundi isinasabuhay. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Samantala, community mural para sa West Philippine Sea binuksan sa harap ng Camp Aguinaldo ngayong araw ng Kagitingan. Detalye sa report ng RH52, Edniel Parosa. Edniel. Sa Lakay Romel, binuksan ng Armed Forces of the Philippines ang bahagi nitong Camp Aguinaldo sa Boni Serrano Avenue upang maging community mural tampok ang West Philippine Sea.
Bahagi ito ng WPS Mural Festival 2026 na layong tipunin ng iba't ibang artists para sa isang symbolic na patimpalak kasabay nitong National Day of Valor. Ayon sa lead artist festival director na si A.G. Sanyo, mismong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang nag-alok nitong pader sa labas ng General Headquarters ng militar dahil dinadaanan nito at nakikita ng libong motorista. Layo nitong maipagyabong sa publiko ang pag-iit at pagprotekta sa teritoryo at karagatan napapakinabangan ng mga mangingisdang Pinoy. Sa iwalay na payag, binigyan din ng film director na si Baby Ruth Villarama ang kahalagahan ng art at expression sa nabanggit na krusada. Inihalimbawa niya ang pagharang umano ng gobyerno ng China sa pagpapalabas ng kanyang dokumentaryong Food Delivery, Fresh from the West Philippine Sea. Pakinggan natin ang mga artist. Sige, buksan natin tong Bonnie Serrano. Tal, ang ganda ng pader eh. Very ideal nga siya for mural. Tapos ilang daang libong tao yung dumadaan every single day dito sa Bonnie Serrano. Napaka-perfect niya. I-open natin sa mga artists na kailangan ng pader. Through the colors of our murals, naway mas yakapin natin ang ating karagatan. Bababa sa 80 art ang kalahok sa WPS Festival. Pero itong community mural sa harap ng AFP General Headquarters ay bukas sa publiko. Nais magpintura o magpahayag hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw ng Kagitingan. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. 11 minutos makalipas ang alas 9 ng umaga. This time check is brought to you by Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Muli magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Alas 9:17 ng umaga ang ating oras sa inyong programang Damdaming Bayan. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister L, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resio. At nasa linya ng komunikasyon, ang direktor ng BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Walang iba kundi si Direktor Elizer Salilig, sapagkat mayroong statement ang grupong Sinag na halos kalahati ng mga mangingisda sa Luzon ay ayaw ng pumalaot dahil pa rin sa napakataas na presyo ng krudo. Siyempre, gamit ng mga namamangka, krudo rin yan, di ba? Kaya alamin natin na kay Elizer Salilig, ang direktor ng BIFAR. Magandang umaga po, Direktor Salilig. Welcome po sa programang Damdaming Bayan. Romel Fuertes po at Miss Jackie Resio. Direktor. Yes, good morning. Apo. Ano po masasabi ninyo dun sa naging statement ng grupong Sinag na halos sa kalahati daw ng mga mangingisda sa Luzon ay ayaw nang pumalaot dahil sa taas ng presyo ng krudo na gamit sa kanilang pamamalakaya? Sir, magandang tanong po yun. Yung sabi ng mga kapatid natin sa Pamalakaya, sa Sinag, sir, yung nangyari sa ating sawan, yung about totoo yung kanila observation ni Sinag na sa sobrang mahal ng gasolina, yung fuel crisis natin ngayon worldwide, siyempre, mas kung maglaot kasi, for example, sila ay mga maliliit na mga isda, ang nagagastos kasi ng gasolina bawat labas nila, hindi bababa sa 10 liters. So sa 10 liters na yun,
Magkano ang nag-exist ngayon? Almost 98 pesos na yung gasolina. O hindi sila man nasa 148 o 150. So, kung 10 liters na sa 1 sir, yung kita kasi nila, pag i-compute mo, sabi ng ating Jason, yung leader po ng Sinag, mas malaki pa yung gastos na doon sa kanilang nahuhuli. So may katotohanan po yung findings na yon na halos karamihan ng mga mangingisda sa Luzon ay nagdadalawang isip ng mangisda dahil kulang pa yung kanilang kikitain kung ikukumpara dun sa konsumo nila sa krudo. Tama po ba? Yes sir, yes sir. Yung isa mga observation nila yun na talagang mas malaki ang gastos kaysa kikitain nila. At meron po ba kayong paraan para ma-monitor naman na Direktor kung ano ang alternatibong pinagkakakitaan ng mga kababayan nating mangingisda na ayaw ng pumalaot? Ano ang karaniwan nilang alternative livelihoods, Direktor? Sa ngayon sir, yung Bureau of Fisheries, mayroon kami nakalaan sa ating mga yung mga maliliit na mangingisda. But right now sir, limited pa tayo dun sa 5th class municipalities. So yung mga bibigyan ko sila ng fuel subsidy. So ang ibig niyo sabihin, ang tulong ng BIFAR, inuuna muna yung mga mangingisda sa mga 5th class municipalities. Tama po ba, Director? Tama tayo, sir. Oo. Aha. So anong tulong ang ini-extend ng ahensya sa mga kababayan nating mangingisda? Ang matutulong natin sa mga kabayan ng mga isla, sir, sa ngayon sa fuel subsidy, yung inuuna natin, ating mga tinatawag, mayroon tayong priorities, yun po ay ang 5th class municipalities. Katulad ba yan, Direktor? Katulad ba yan sa ng, mga drivers po? Yes, Oo. yung mga tinatanggap na ayuda ng mga driver. Katulad halimbawa, 5,000 pesos per family. Tama po ba? Sir, sa amin naman sir, yung sa yung registered as fisher box, yung sa 5th class municipality, mayroon po kami allocation na 3,100. I see. Per fisherman. Per fisherman sir, yung nabilong po sa 5th class municipalities. What about yung mga nasa sa ibang munisipalidad, yung mula sa 1st hanggang sa 4th class municipality? Ganun din po ba ang rate? O mas mataas, mas mababa? Hindi sir, sa ngayon sir, doon pa tayo sa 5th class municipalities, but ang by this coming Monday, babalik ko kami sa Senate para po ni-request po natin na sana hindi lang po bibigyan yung 5th class, kundi lahat na. Direktor? Ako nakagalo ko. Kasama natin yung commercial sir, hindi lang po doon sa marginal fisher folks. Yun po ang ina-address natin. Kasama na ang mga nasa, pakiulit po, Direktor? Sir, you are planning na hindi lang po ang bibigyan natin marginal, kasama na yung ating mga komersyal. Okay. So hindi lang yung mga ordinaryo mangingisda, maging yung mga nasa ibang sektor ng fishing industry. Tama po ba? Yes, sir. Tama po kayo. Sige, Jackie, may tanong ka pa? Ano naman po yung issue na Director, no? Oversupply ng tamban sa Sorsogon na itapon na lang. Umaaray na daw po ang mga mangingisda dahil nawalan sila ng kita. Meron po ba kayong natanggap na ganitong ulat? Yes, ma'am. Yung right after sa Holy Week, yung ating office po, yung regional office natin ng Sorsogon, headed by yung Pinto ay order ang gulo ng linya ni Direktor. Lipat nga ng linya. Babalikan ka namin Direktor Salilig. I-re-establish lamang po namin ng pinapaliwanag mo na yan.
Oo, dahil meron po lang naiulat lakay na oversupply doon sa Sorsogon, particular nga noong Holy Week. Dahil maraming ang mga ngisda ang itinatapon na lang yung kanilang mga huli dahil nga daw sa oversupply. Alamin natin bakit nagkaroon ng oversupply dyan sa may Sorsogon, at meron din sa Negros Occidental naman, higit 4 na po ang isinugod sa ospital dahil sa pagkain ng tulingan. Tulingan naman. Oo, nagkaroon ata ng food poisoning dahil dito nga sa tulingan. Ano kaya ang nangyari? Tulingan ba? Ngayon ko lang nalaman. Kung sa bagay, yung mga nagluluto ng tulingan, merong estilo dyan Oo para alisin yung alisin yung lason, tama ba? Okay na si Direktor Salilig? Hindi pa ata ni Okay na. Okay na. Direktor Salilig, welcome back, Direktor. Ako, wala si Direktor Salilig. Ayan, okay. Sige, Jackie, please. Director, balikan lang po natin na yung issue po ng oversupply doon po sa bahagi ng Sorsogon. Ano na po ba ang nangyari? Ano na po yung inyong update po tungkol dito? So, yung nangyari po sa Sorsogon, right after the Holy Week, nagpadala po tayo ng aming regional office. Nagkandak po sila ng monitoring sa area kung daan talaga ang volume ng oversupply. Yung nangyari sa oversupply, ma'am, yun po ay talagang dumami ang ating supply dahil sa ating ginagawang flow season. So, yun po ang naging kanya, yun ang naging yung resulta po ang ginagawa ng Bureau of Fisheries. So, and then, yung during the time, ma'am, na nagkaroon po ng pagbo tayo ng tinatawag holiday o Holy Week. Mayroon pong itong processing plant po ng Sorsogon dahil sa holiday, nagkaroon po tinatawag silang temporary closure o yung temporary holiday. Hindi po sila nag-process. So, yun po, wala pong nagkaroon po, in short, nagkaroon po ng stop buying. Director? So, yun po stop buying, ma'am. So, doon po nagkaroon ng sinasabi natin na oversupply. Kasi mayroong itong tawagin yung processing plant, hindi po nag-operate. Sige, sa ibang katanungan naman, Director. Ayan, sa Negros Occidental, mahigit 4 na po daw ang isinugod sa ospital dahil sa pagkain ng tulingan. Meron ba kayo natanggap na ganong impormasyon na Director? Right now, sir, wala pa pong binigay aking director ng Negros kung may ganong incident doon. But, titignan natin yan kung po sa ating RD ng Negros kung gaano yung ka-accurate yung sinabi na mayroong tinamaan na kumain ng tulingan. Okay. Isang tanong na lang from my end, Director. Kamusta po ang halaga ng mga isda at ang supply? Pero sa supply, sir, wala tayong problema. Doon naman sa ating HRP, yung mga registered price sa ating mga especially sa Metro Manila, sa other areas, hindi pa po tayo pinatamaan ng mataas na presyo. Yun lang, sir, medyo ito, maramdaman natin siguro baka this coming May, dahil yung servisyo ng Sinag, na tama naman yung servisyo nila na baka pagdating po ng Mayo, baka hindi lang 50% po ay maglaot kung patuloy po yung ating fuel crisis. Okay. Sir, linawin ko doon sa Go ahead, please. Go ahead, please. Yung ating opisina doon the other day ay nagkaroon po tayo ng intervention. Tumulong na po yung ating mga repair van para i-deliver yung kanilang mga produkto na ating mga mangingisda. Sige po. Maraming salamat. Po doon sa mga Yes. Okay. Maraming salamat, Director Eliezer Salilig ng BIFAR. Thank you.
Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat din, sir. Meron na rin kasi ako mga narinig in the past na dapat yung magluluto ng tulingan marunong. Hindi pa ata ako nakakain ng tulingan lakay. Pero napakasarap ng tulingan. Ano bang particular na... Yun daw sa may buntot, I do not know pero parang meron akong mga narinig in the past na kailangan may marunong magluto. Yung talagang maaalis lahat medyo ng mga... Maselan kasi yung proseso eh. Pero ang talagang hindi kinakain, pero meron ding lugar na kinakain, pero ipinagbabawal yung butete. Alam mo yung butete? Oo. Di ba? May mga naulit na rin nun before lakay na mga nagkaroon nga nalason. Dahil nga, alam ko hindi nga rin talaga bawal yung pagkain ng butete. Pero sa ibang lugar, sa ibang lalawigan, kinakain ng butete eh. Provided na yung magluluto, marunong. Yung inaalis yung lakson sa katawan ng butete. Pero kung kayo doubt, wag nyo nang subukan. Baka mamaya lalo kayo madisgrasya. Marami na kasing kaso ng nalalason dahil sa pagkain ng butete. Meron tayong 30 minutos bago sumapit ang 10:00 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumikmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. This Saturday. Hi, I'm Zephanie. Hi, I'm Olive May, and you're watching Scene Zone. Chikahan with this generation's pop princess Zephanie. One word for both, like big. Big stage and big screen. Kasama ang kanyang Born to Shine co-star na si Olive May. Versatile. Versatile. I guess the versatile is versatile. Ang girls, kumusta rin sa date, friend zone, or ghost? Go-ghost na. Go-ghost ko to. Yung isa sagot. Meron na siya. Kasi ano yun, meron na siya. Para na siya sa ibig. Pag hindi to nag-succeed, eto na. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. I think pickleball is sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa nagmamatter naman yung height pero I think ito yung sport na fit para talaga sa mga Pilipino. As someone na the only Filipino player then I think it's an opportunity and a responsibility for me, to showcase our talent as a Filipino rin in world stage. And that's something I think hindi ko siya tinitake as burden, pero there are a lot of expectation din. But for me, it's a huge privilege din to pakita na anong kakayanan meron ng mga Pilipino sa sports na to, sa world stage. It's good to start young because after a while you get better if you train a lot. And hopefully you can rank up.
Ang sabi ni Apo Els Bartolome, dapat daw inaalis raw yung buntot ng tulingan dahil nandun daw yung lason. Okay. Aha. Gandang umaga sa iyo, Apo Els Bartolome, at kay dating PNP Chief Nick Bartolome. Ang sarap pa naman ng tulingan. Hindi pa ako nakakatikim. Ha? Hindi ka ba nakakatikim? Ay, nako. Lalo yung ang luto may kamyas, tapos may taba ng baboy yung ilalim. Kagutom naman yun. Tapos lulutuin mo yan sa palayok. Anak ko, napakasarap. Sobra. Sabay hahatagan mo ng mainit na kanin at kaping mainit sa tanghalin tapat. Ay, nako. Tapos itataas mo yung paa sa Magkakamay pa. Magkakamay ka. Ang sausawan mo bagoong or kalamansi toyo na may sili. Ayos na, buto-buto. Hindi mo na kailangan pumunta sa mga hotel para mabusog ng gusto. Anyway, labas tayo uli ng ating impila na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee para umarap si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson pinagpaliban. Ibalita mo yan, RH number 28, Paring Raymond Dadpaas. Paring Raymond. Paring Romel, Jackie, naon siya ang sana ay pagharap ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa kontrobersyal na flood control projects. Iti matapos i-anunsyo ni Senate President Pro Tempore Panfilipping Lacson na siya chairman ng committee na kanselado ang pagdinig nito sa April 14. Ayon kay Lacson, hindi pa nagsusumiti ng sinumpaang salaysay o affidavit si Gov. Chavit kaya't ipinagpaliban ng hearing. Maliban pa sa kawalan pa rin ng sapat na bilang ng pirma sa kanyang inilabas na Senate Blue Ribbon Committee Partial Report hinggil sa mga manumalyang flood control project. Sabi ni Lacson, maaari niyang ikonsidera ang muling pagpapatawag ng pagdinig kung makapagsumiti na si Singson ng kahit kopya man lamang ng kanyang draft affidavit at kung may 5 pang miyembro ng komite ang lalagda sa partial committee report upang maipresenta ito sa plenary ng Senado. Ito si RH 28, Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Paring Raymond. Oh, no. Yes, paring Raymond. Initially ba, paring Raymond, ano ang gustong sabihin ni dating Governor Chavit Singson sa Blue Ribbon Committee? Ang nakuha nating impormasyon, paring Romel, ay tungkol sa mga flood control projects sa Ilocos Region. Yun lang. At yun lang ang pagkakabanggit sa atin dati. Kaya nga pati tayo ay naghihintay din na kung sakasakali mag-submit ito ng kanyang affidavit. Okay. Pero sabi nga ni Senator Ping Lacson, dahil walang affidavit na isinusumite, ay wala mo ng hearing. Okay. Pero wala pa siyang dating Governor Chavit, wala naman siyang binabanggit pa so far na mga pangalan na sinasabing sangkot sa flood control scandal dyan sa kanilang riyon sa Ilocos. Paring Raymond. Walang nababanggit Paring Romel, maraming mga kwento pero mahirap na maniwala doon hanggat maganda kasi kung mismong makita natin yung affidavit na isusulitik gaya ng gusto ni Senator Ping. Pero hanggat dahil di ba sa Ilocos Norte kasi kung taga ron yung mga pamilya Marcos, ay ang daming mga flood control project din na inusisa din nitong nakalipas na mga araw. At pati sa Ilocos Sur din, hindi na maitatanggi na marami ding mga flood control project doon. At pero yun nga, hindi klaro pa o kahit na mga binabanggit na mga pangalan, pero yung affidavit mahalaga kahit sabi nga ni Senator Ping, 8 man lang daw draft affidavit para meron silang idea kung ano ba talaga at kumbaga lalo na kung yung affidavit na isusumiti ay meron ng mga kaakibat na ebidensya, lalong-lalo na yung mga dokumento o documented evidence na isusumiti ng kung sino man yung gusto mag-testify for that purpose ay si dating Governor Luis Chavit Singson ng Ilocos Sur. Okay. Maraming salamat, paring Raymond Dadpaas. Balik sa inyo, paring Romel at Miss Jackie.
Samantala, kauna-unahang chemotherapy center sa Laguna binuksan na. Ang detalye magmula sa report ni RH30, Eric Dastas. Eric? Ay, teka muna. Bago ka mag-umpisa ng report mo, Kuyang Eric? Kuyang Eric Dastas. Oo. Ikaw laking Batangas ka. Totoo ba na may mga kaso na nalalason sa pagkain ng tulingan? Kasi alam mo naman, pagka sinabing Batangas, sinaing na tulingan ang unang papasok sa isip natin kung pagkain ng pag-uusapan. Kuyang Eric? Tama, alam mo ko, ganito yan proseso din ang pagsasaing. Alam mo, ang tawag sa amin sa Cavite sa Batangas, sinaing. Kaya nga. Nagawa siya. At nakikita ko na itinuturo din na bubuhay pa yung aking kaya pagkina ay hinihila yung gupta teromel. Hinihila? Hinihila yan. Ang ginagawa dyan, talagang, alam mo yung pinalalapad, parang pinipiyait, tawag sa pa rin talaga siya, tapos ilalagyan ng kamyas yung ilalim ng palayok. Ayun nga yung sinasabi ko kanina. Ito, yung sa palayok. Lalagyan mo ng kamyas, tapos lalagyan mo naman ng along. Tapos lagyan mo ng sabaw hanggang mambot na. At halos para na ginagawa sa Pinas, Kuyang Eric. So, ibig sabihin, Kuyang Eric, ibig mong sabihin, kailangan maalis yung buntot para maiwasan yung pagkalason? Tama ba ako, Eric? Actually, inaalis talaga yung hihila. Aha. Kasi sinasabi na yun daw doon nang gagaling. May parang o may lason. Ayun. Tulingan. Ayun. So, yung tumakoy na itong semana sa alis yan lang ang aking inuulam pa Kuya Romer at Anis Jackie. Katalo na lahat, ano? Nakakagutom nga Kuya Eric. Tatatalan mo ng maghihiwa ka ng kamatis. Ayun. Yung pinakapatis niya, yun yung ilalagay mo sa kanin. No? At makikita ka, hindi pwedeng napakasarap pagka kumakain ka yan. Okay. Sige, go ahead with your report na. Kuyang Eric, ano yung report mo? Kuyang Eric, go ahead please. Pihet konti. Tawagan ka namin na Kuyang Eric ha. Medyo nagloloko yung linya ng komunikasyon mo. Ayan, at least na marami tayong natutunan tungkol dito sa tulingan na ito. Parang gusto mo na atang kumain. Kaya nga Kay Romel. Lalo yung sinaing na sinasabi. Naku, napakalinamnam. Lalo pagka yung nagpapawis. Yung konting sabaw lang. Yung mapawisan lang ba? Siguro kailangan ko nang makatikim niyan, Lakay. Huwag kang mag-alala pag dalaw ni Kuyang Eric Dastas. Kuyang Eric, go ahead with your report. Kuyang Eric. Okay, Romel at Miss Jackie at magugutom tayo sa ganitong usap at napakasarap naman talaga ng sinaing na tulingan. Sa kabila nito, opisyal lang ang pinasinayaan ng kauna-unahang chemotherapy center sa Laguna na proyektong pamalaan na panlalaligan sa pamumuno ni Governor Sol Aragones. Ang chemotherapy center ay nasa Laguna Medical Center na tumatanggap na ng pasyente simula pa kahapon, Miyerkules, Abril 8. Bukod sa libreng gamutan, pagkakalooban din ng kalahating kabang bigas ang bawat pasyente bilang tulong na rin sa kanilang pamilya. Layo ng programa na mapalapit ang gamutan ng Lagunensing may cancer na sa pamamagitan ng libre at legalidad na paraan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga pasyente kay Governor Sol sa pagtatayo ng naturang therapy center. Naging posible ang programa sa pagtulungan ng Provincial Health Office, Laguna Health Team at We Hope Medical Group. Dahil sa programa, hindi na anya kailangan pagbumiyahe ng malayo at gumastos ng mga Lagunense para lang Ito si Eric Dastas para sa RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, paring Eric Dastas. Magatid sa ating oras. Teka muna, ang sabi rito, yung buntot para maalis yung
dugo. Sa Ilocano, dumadara. O, tama yun. Ang tawag dyan, sabi ni Emmanuel Levar. Ayan, magandang umaga sa'yo. Ang sabi naman, ano ito? Ayoko nang basahin yung mga nega. Oras muna natin. Ikaw, mayroon ang gustong basahin dyan na Jackie? Okay, wala okay na. lang yung magbigay kayo ng komento, pero wag naman yung hindi namin babasahin yung mura. Wag naman po yung nagmumura tayo. Good vibes lang. Ayan. Meron muna tayong 10 minuto bago sumapit ang 10:00 ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Meron pa tayong 4 na minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Ang sabi dito ni Teresita Atienza, Senator Ping, wag mo nang payagang yan si Chavit, parang alam na namin ang sasabihin niya. Ito'y tungkol dun sa report a while ago ni paring Raymond Dadpaas na inaantabayanan ang pagsipot ni dating Governor Chavit Singson sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Well, ang sabi naman ni Senador Ping Lacson, welcome naman ang lahat na magpahayag ng kanilang damdamin sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero syempre, may proseso. Yes. So yun, may kinakailangan na may affidavit. Ayan. Hindi pa nagpapasa ng affidavit si dating Governor Chavit Singson, so hindi magkakaroon ng hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero kung magpapasa man siya ng affidavit niya, possible na magkaroon ng ulit ng hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. And provided na lahat ng sasabihin mo before the Senate Blue Ribbon Committee ay under oath at kaya mong patunayan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ayun, di ba? Kasi hindi mo naman pwedeng bulahin. Hindi lang naman si Senator Ping Lacson, kundi yung iba pang member ng Senate Blue Ribbon Committee. Tsaka usually ang mga Senate hearings natin ay naka-livestream na. So malalaman din yan ng taong bayan. So hindi mo naman kayang bulahin at lokohin ng taong bayan. On the other hand, kung talagang merong solid evidence si dating Governor Chavit Singson na magpapatunay sa kanyang mga akusasyon, welcome development yan. Siyempre, karapatan din ng taong bayan na malaman yung katotohanan. Lalong-lalo na ngayon, Lakay, itong flood control parang medyo natatabunan na naman. Dahil sa dami ng kabilang issue. Ano na ba nangyari dyan? Pero itong flood control, tandaan po natin, hindi pa rin po nahuhuli o nalalaman kung sino po talaga yung pinaka-mastermind o nasa likod nitong mga anomalya sa flood control projects. Tama. Although meron na mga makulong, pero ang inaantabayanan ng ating mga kababayan ay yung mas malaking isda pa sana. Oo, yung big fish. Oo, yung tinatawag nga na big fish. Sino nga ba at nasaan na nga ba? May makukulong nga ba? Yun ang tanong ng ating mga kababayan. Ano ba nangyari doon sa
ginawang pagbubulgar ng 18 nagpakilalang dating Marines. Yung pa Wala nga, na rin isa pa. tayong Wala pa ulit update nababalitaan doon. hindi ba? Pati yung sa ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, natapos na nung nitong March. Nitong March natapos na yung kanilang operations. Ano na ba yung Ano naging ba findings susunod? doon? Ano nang susunod na hakbang? Bagamat ang alam ko na ipasa na sa Department of Justice, ano na po ba ang gagawin naman ng Department of Justice? Ayan, sa ngayon ay ang bola ay nasa bakuran na ng Department of Justice at ng Ombudsman kung ano ang gagawin ninyo sa napuklasan ng ICI tungkol sa flood control scandal. Magandang umaga, Bok Aldrin Cardona, ha? At Brad Reyra Malyari at kay paring Randy Kaluwag, ha? Kamusta na kayo mga Brad, mga pare ko, ha? At batiin ko lang din yung aking lola at lolo na nanonood, si Lola Gloria Pambid at Lolo Enrique Pambid. Ayan, good morning. Pati na rin po sa aking nanay, si Mami Fermilin Resio at si Daddy Rowel Resio. Good morning! At ang oras natin, alas 10:01 na ng umaga at yan ang pagtatapos ng isa na namang edisyon ng inyong programang Damdaming Bayan. Ngayon pong araw ng Huwebes, araw ng Kagitingan, ika-siyam po tayo sa buwan ng Abril. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister El, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resio. At susunod na programa ni Miss May Binauhan. Ang oras ay hatid sa inyo ng Dermatology, Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing